Kaiban. Kaiban tayo. Miss ka namin. Okay. Ano? Pwede naman ako dito. Hindi ko nakita ko napasok doon sa parking eh. Ano na ito? Ano kinaiban? Tapos picture ka tayo. Sabi mo dito. Yeah, what's up guys? Andito tayo ngayon sa BDO Fiesta dito sa Bulacan. And ready na ako to join BDO's activities to teach everyone how to save, grow, borrow, pay, and protect with BDO. Siyempre, hindi makukumpleto tong festivities natin kung hindi ako magkakaroon ng chance makadaan sa mga branches. Tamang-tama, kasi kahit Sabado ngayon, kahit weekend, open ang BDO branch dito sa SM City, Baliwag. So guys, are you ready? I'm so ready! Let's go! Ilang years ka ng client ng BDO? I think more than 10 years. More than 10 years, same tayo. And what's your transaction today? Actually, deposit. I have a business, so everyday talaga nagtatransact kami dito sa BDO. So how do you usually do your deposits? Most of the time, over the counter, and syempre magbubook muna ako through online para syempre yung most convenient time ko yung nakuha. Pwede ka nang mag-deposit dun sa UTM machine na meron tayo. Pero mas madali to kasi you skip the line, it's secure. When you do your appointments dito sa bank, how do you do it? Online, sir. Online din. Pero minsan pag syempre, bigla mong naisip na pwede kang mag-bank, meron tayong service assist machine dyan. Mas convenient siya kasi katulad po namin nasa operation kami. So everyday, meron kaming task na kailangan gawin. So sa morning po, ano muna ako ng appointment online. Tapos kapag hindi pa naman po time, nagagawa ko yung ibang mga trabaho. Bang factor din kasi talaga pag madali mong natatapos yung mga banking obligations mo, di ba? Mas marami ka nagagawa. And with BDO, syempre, we always find ways. Ano na po mga produkto ni BDO ang meron kayo, Mami? Marami na po. Actually, ma'am, all of the things po na gusto nyong malaman, kung may mga products and banking services kayo na gustong alamin, BDO Connect has everything. Kung gusto nyo pong mag-apply for a credit card, sa loans, investments, and insurance, actually, marami pong options na pwede kayong makita with BDO Connect. What are you most thankful for kay BDO? Actually, malaking tulong sa negosyo namin kasi ang business namin, online seller kami. Sa pamamagitan ng mga online transfer, nakapagtatransa kami. Galing! Tuloy yung ating business. With BDO, we make sure that we give the best possible opportunities and ways for easier banking with our clients. Yan guys, sobrang naging successful tong surprise natin para sa mga loyal BDO customers natin. Pero, di pa tayo tapos dyan. Kala nyo, extra na to? I think oras na para mag-BDO Fiesta tayo. For sure, masaya to. Let's go! Dito ang ating special guest! Yes! Palakpakan natin kasamang hiyawan para kay Alden Richards! Magandang hapon po sa lahat ng mga Bulakeños na nandito ngayon. Kamusta kayong lahat, guys? Ako po muli si Alden Richards, reminding everyone that with BDO, we find ways. Wow guys, grabe, sobrang saya and very successful tayo. Thank you for allowing me to be part of BDO Fiesta dito sa Baliwag, Bulacan and giving me the opportunity na makisaya with my fellow BDO clients. Maraming salamat of course to BDO for showing us that banking is easy, simple, and secure. Truly, you are my ideal partner. See you guys sa next BDO Fiesta and see you at the branch. Hello Alden fans! Ito na nga ha, Alden spotted at saka nag-ninja moves na naman no sa Bernardo's business mga kasembreros na toilet or bathroom utensils mga kasembreros no, or bathroom items. So ito yung ating mga main items mga kasembreros. So pinakauna na nga rito, itong kaka-upload lang kanina ng isang admin no. Itong spotted siya mga kasembreros na naka parang sweatshirt no, na parang light green or dirty white mga kasembreros or gray. So pwede rin siya, tapos pumasok siya sa hindi ko lang kung GMA building itong kanyang pinasukan mga kasembreros no, na kung saan nga ay sinilubong siya ng mga fans or ng mga empleyado doon mga kasembreros no. Tapos of course ay nagpa-picture sa kanya mga kasembreros.
But, so nga, no, medyo mahaba ito mga kasembreros. More than 1 minute or 2 minutes mga kasembreros kasi marami ang napapicture kay Phenomenal Box Office King. Tapos, may dala-dala siyang tumbler, no, or tubig yata ito mga kasembreros. So, as usual, ay talagang dito, oriented or people-oriented si Sir Alden na kung saan ay sinusundan siya ng mga fans para magpa-picture mga kasembreros, no? Tapos, kasama niya, of course, si Mama Ten. And then, umakyat sila sa elevator and so on mga kasembreros. But correct me if I'm wrong, this was during the promo of 5 breakups in a romance pa, no? Pero nagtataka ako kasi wala ako sa file neto eh. Kasi that time, nung time ni Julia pa, at saka ng movie nila, parang hindi pa ako fan talaga. Kath din lang talaga ako, pure solid mga kasembreros, na nagsimulang maging tagahanga ng tandem ng any tandems mga kasembreros kasi wala talaga akong hinangaang love team dati. Talagang Kath din lang mga kasembreros. Ewan ko ba, no, talagang iba yung charisma ng Kath din mga kasembreros. Talagang ano siya, kakaiba yung kanilang dating sa mga tao. And then ito, so may nabalitaan ako mga kasembreros. Ito legit talaga ito. Kasi kahit yung mga ibang mga admins ay nabalitaan din nila, no, na bumili pala na pinakaunang customer to Sir Alden mga kasembreros ng Bernardo family. Of course, no, support ito kay attorney, kay Kath mga kasembreros sa kanilang, so hindi pa naman nagbubukas kasi ano pa eh, 2 PM yung nakalagay dun sa schedule, pero wala pa ako mga videos niya mga kasembreros, no, ng ribbon cutting ni Ma'am Catherine mga kasembreros or opening ng business ni na Mami Min mga kasembreros. So, i-update ko po kayo kapag meron na ako. So, nabalitaan ko ay, di ba nung mga nakaraang linggo ay nag-post Sir Alden ng ng mga bathtubs and so on mga kasembreros. So, dun pala yun, no? Kasama pala yun mga kasembreros sa pa siya yung pinakaunang customer ni Catherine or ni Mami Min mga kasembreros sa kanilang bathroom items na yung saan nga ay nakabili si Sir Alden ng bathtub, yung violet or maroon yung kanyang suot-suot, tapos pahiga-higa pa si Phenomenal Box Office King. So na-confirm ko kasi halos lahat ng admins ay yun din yun, no, parehos ng kumapa ng balita mga kasembreros na unang customer pala si Sir Alden mga kasembreros ng business ni Phenomenal Box Office Queen at saka ni Mami Min mga kasembreros. So nakakatuwa, no? Nakakatuwang isipin na kahit sekreto, private sila ay nababalitaan pa rin natin mga kasembreros. So abangan na lang natin yung mga videos or pictures ng opening ng business ng Bernardo family mga kasembreros. So grabe ang advance niya mga kasembreros, of course, no? Kasi kailangan dapat pag mahal mo, ikaw ang nauuna sa business mga kasembreros. So talang todo suporta, no, si Sir Alden. So sinusuportahan nga niya yung iba, no? How much more yung kanya magiging future wife mga kasembreros na si magalit na naman yung iba sa mga terms ko dito. Si soon to be Mrs. Fulkerson mga kasembreros, no? Si Ma'am Catherine. So hayaan na natin yung mga bashers. And then ito, so nagpa-facial treatment, no? Si Sir Alden mga kasembreros sa Bello. Tapos ay parang ginamit dito is yung Bello Prime Contour. X is a quick and painless solution for refined skin contouring even for the face. So alam ko nung nakarang araw ito, hindi ko lang siya na-upload mga kasembreros, no? So sabi ito, in only 20 minutes, unipolar radio frequency and ultrasound melts stubborn fat and tightens skin for a contoured and youthful look. So ito yung sabi dito mga kasembreros, no? So sana makapaganto rin tayo para medyo hindi yung ating skin, no? Kasi nakaharap tayo sa camera. Lagi ambisyoso, no? No pain, no surgery, no downtime, no? Talagang nagpapapogi si Phenomenal Box Office King para kaya Phenomenal Box Office Queen mga kasembreros, no? Hindi, joke lang po. Natural talaga nagpapaganda at nagpapapogi sila. May facial skincare routine mga kasembreros kasi artista sila. So puhunan din nila mga kasembreros yung kanilang mukha.
So, ang sabi dito ay kung gusto niyo magpa-book no, sa Bello, tawagan nyo lang po ang 8819-2356 or visit bellomed.com. So, talaga nag-promote pa dito na. So, pero yun po siya mga kasambreros, no? Pero kung nakarang araw pa ito, hindi ko lang siya na-upload or na isama mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, si Sir Alden, no? Ito yung kompletong, parang dun sa may BDO Baliwag Fiesta sa Bulacan. Mayroon parang bago siya pumasok para dun sa nag-shoot pa pala siya mga kasambreros ng tawag dito ng parang sa ATM sa mga transactions at kung ano pa yung mga ino-offer ni BDO mga kasambreros na parang bago na features mga kasambreros. So sabi parang open pala no kahit Sabado dun sa BDO yung sa Baliwag no sa BDO mga kasambreros open sila kahit Sabado. So yung iba kasi parang half day or parang sarado sila pag BDO pag Sabado mga kasambreros. So yun, tapos nag-interview siya at saka nag-assist sa mga ibang fans or sa ibang mga kliyente. Nag-interview ng mga clients ng BDO mga kasambreros, yung mga customers ba ng BDO na nag-offer sila ng credit cards, loans, investments, insurance, and basta marami silang ino-offer, and mostly yung mga negosyante yung nag-deposit no, ng kanilang pera sa bangko mga kasambreros kasi kailangan para sa kanilang business. So ito pala yung ginawa ni Sir Alden no. So bago siya, kaya pala iba yung suot niya dun sa may mismong performance niya sa stage mga kasambreros, naka-stripes siya na black and white. May konting white mga kasambreros ang kanyang damit. So ito pala siya mga kasambreros no. Susuot-suot niya rin pala dito yung yung parang hoop na parang relo, na sinasabi natin na relo, pero siya parang monitoring ng health no, something like that mga kasambreros ang itong nasa kanan niya mga kasambreros and mga Catinatics. So talagang tao dito twinning na sila ni Ma'am Catherine dito sa hoop niya, parang relo-relo mga kasambreros sa kanyang kanan. And then ito, post ni Sir Alden, patama na naman ito no sa yung dalawang DPWH na engineer at saka yung assistant engineer. So yung si Henry Alcantara at saka si Bryce Fernandez, during ito noong kasagsagan pa ng pangungurap no na time, kasi ngayon talagang sabon na sila sa Senado mga kasambreros, sina Bryce Fernandez at saka si Henry Alcantara no, na ngayon ay tumayong mga witnesses laban sa mga ulo at saka sa pinaka-main na mga ugat na mga korupsyon sa ating bansa mga kasambreros, which kung nga tinuturo nila si dating Speaker Romualdez at saka Congressman Zaldico na nagtatago ngayon mga kasambreros. And parang sabi ng mga Pinoy, kasi maraming OFW sa Spain, sa Madrid, so parang nakita siya doon mga iba talaga pag taong bayan ang kalaban mo. Kasi susundan ka talaga. Ngayon ba naman lahat may camera na. So yun po siya. And nakakatawa na sarcastic ang caption dito ni Sir Alden. Sabi niya, mga bata, maniwala kayo, kailangan nyo to. So parang yung mga bata, picture ito ng namimigay sila ng mga school supplies mga kasambreros. So parang sarcastic ito kasi alam naman natin na pagitang tao lamang ito no, kasi kinurap nila ang pera mga kasambreros. So, ayun, habang papalapit ang last item natin ito mga kasambreros, habang papalapit ang October 2, ay nag-drop din itong Netflix no, ng parang teaser at parang picture mga kasambreros nung time na nagde-direct si Director Alden at saka producer na rin no, kasama ang staff and yung main, yung mga nag-a-assist sa kanya, tumutulong mga heads niya ata ito, na kung saan ay ginaguide Sir Alden mga kasambreros habang siya po ay gumagawa ng pelikula dito sa Out of Order. So collaborations ito ng studio, Viva Studio or Viva Agency, Myriad Incorporated or Myriad Entertainment, and then Netflix mga kasambreros. So abangan natin no, 6 days to go yung Out of Order ni phenomenal box office cinema king mga kasambreros. Alright, so yan na actually sa ating Cathden items no. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is September 26, 2025, Friday na po no, last day of the week na.
So, sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito mga kasombrero sa umaapaw ito. Sobrang labis ang ating title. Medyo redundant siya pero binigyan ko ito ng emphasis. Joel 2:26, you shall eat in plenty, ayun siya, and be satisfied and praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you sa atin, and my people shall never be put to shame. So grabe, ginawa kong sobrang labis, no? Paulit-ulit siya mga kasembreros kasi nga to put emphasis, to put weight mga kasembreros, and to put depth, no? Sa grabing plenty at saka abundance ng ating Panginoon na pwede niyang ibigay sa atin at tayo po ay masasatisfied, no? At saka magiging kontento kasi nga siya po ay magbibigay sa atin ng satisfied and contented na puso mga kasembreros. And of course, kapag tayo po ay kontento, kapag tayo po ay satisfied, hindi pwedeng hindi natin dakilain at iangat at purihin ang ating Panginoon, saying, "Thank you God for everything because you are everything and your abundance is in our lives." So sobra-sobra pa, no? Kapag papangalanan natin sa isa yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw, hindi na siya matatapos. Yung listahan natin ay hindi mauubos kung hindi natin matatapos mga kasamaras. Pagising pa lang natin, we have another day, we have another chance, another opportunity mga kasembreros. The strength, no, yung lakas natin, nakakatayo pa tayo, meron pa tayong talino, may idea, may plano mga kasembreros, and so on. So ang Joel, sa mga hindi po nakakaalam, si Prophet Joel mga kasembreros ay isang maliit siya na libro at saka propeta mga kasembreros, minor prophet, no, sa term sa theology mga kasembreros. Minor prophet siya, sinulat niya yung Joel mga kasembreros. So yung kanyang verse dito sa chapter 2 verses 25 to 26 mga kasembreros, actually na dalawang verse ito, ay about the promise, no, of restoration and abundant blessings from God after a period of devastation, symbolizing redemption, renewal, and grace. So ang nangyari kasi dito, may matinding salot, may matinding mga destruction ang nangyari kasi nga sa disobedience at sa katigasan ng ulo ng mga Israelita mga kasembreros. Kung kaya nagpadala ang Diyos ng mga parusa, ng judgment mga kasembreros, no? Kagaya sa nangyari sa ating bansa, no? Talagang nakakaranas ng pagbaha, ng biktima ng mga bagyo, and so on, corruption, lalong-lalo na mga kasembreros, no? Kung kaya tayo po ay alam kong may redemption, may renewal mga kasembreros na mangyayari sa ating bansa. Kumaga pa maghihilom din ang sugat at may babalik ang dapat ibalik mga kasembreros ninakaw sa ating mga kapwa Pilipino. So plenty to eat until you're full or you're full mga kasembreros. Kung marami kang makakain, hindi lamang siya of course, no, yung physical food, yung fruits and vegetables for example, no, kasi sa amin dito talaga nagpapasalamat ako, no. May mga papaya, may tanglad, may kung ano, marami na, may ampalaya si nanay, may sita, may okra, na parang bahay kubo mga kasembreros. So may talbos ng kamote and so on mga kasembreros, no. So kumbaga pa mapalad kami dito kasi biniyaan din kami ng Panginoon ng mababait na kapitbahay kasi may mga bakanting lote dito. Sila pa yung mismo nagsabi na, taniman nyo dito. Kasi talagang si nanay masipag talaga siya magtanim mga kasembreros, no, ng mga gulay-gulay. So ever since gulay is life. So the concept of divine provision and satisfaction is beautifully captured in this phrase, assuring us of God's care for our every need, ensuring that we lack nothing in His abundance. So yung ating physical food is just one aspect na nasatisfy. Yung ating spiritual food na mababasa natin at makukuha natin yung nourishment na ito sa Biblia is the most important aspect. Hindi ibig sabihin na nagbabasa ka ng Biblia, hindi ka nakakain ng physical food, no, ng ating pagkain sa pagkainan. At ang ating social aspect, no, yung ating relasyon sa pamilya is another important aspect natin mga kasembreros. At saka yung ating mental aspect, kailangan yung ating isip ay nasa tama, nasa ayos mga kasembreros. And then yung ating, of course, no, medical aspect, yung ating physical aspect, and financial aspect, you know, mahalaga rin ang ating finances mga kasembreros. Kasi kahit tayo,
Kahit single tayo, kahit lalo na pag may asawa tayo, may anak tayo. So kahit na single tayo, talagang mga ilangan din tayo ng kanin, mga ilangan tayo ng pagkain, mga ilangan tayo ng kailangan meron tayong gagastusin para sa ating sarili mga ka-sembrero. Pag wala kang pera, wala kang mabibili ng sabon, wala kang mabili ng toothpaste, so mga ganun ba, no? Tubig, no? And so on. So praise the name of the Lord your God, acknowledging God's hand in our lives leads to a life of worship and gratitude, recognizing His faithfulness and goodness in all circumstances. So, and ang isa rin sa mga tumatak dito sa akin mga ka-sombreros, itong sinasabi niya dito na never again will my people shall be put to shame, mga ka-sombreros, and my people shall never be put to shame. So parang hindi ka ipapahiya ba kapag tayo ay tao ng Panginoon, kapag tayo ay mga anak niya mga ka-sombreros, living without shame under God's protection signifies a restoration of honor and dignity, affirming His promise to shield His people from disgrace. So pakinggan ko yung isa sa mga nabanggit ni Ma'am Cara David, no, yung sikat na anchor ng GMA mga ka-sombreros kahapon or kagabi. Sabi niya, simple lang siyang tao, no? Parang kumaga pa sinasabi niya dito na ang honor, ang respect, ang dignity ng isang tao ay hindi mo mababayaran ng pera. Kung pa hindi mo mabibili ng pera mga ka-sombreros, kahit na ikaw ang pinakamayamang tao sa Pilipinas o sa buong mundo, kung galing naman sa nakaw. Kasi pinaparinggan niya dito yung mga yung mga corrupt mga ka-sombreros na mga tao, no, na kung saan ay talagang ginawa ng business ang pagnanakaw mga ka-sombreros. So yun po siya. So in reflecting Joel 2:25-26, we are reminded of God's enduring promise to restore, provide, and protect His people. So ito talaga mga ka-sombreros, kahit na mag-gain lang natin yung isang word dito na provide, na God will provide, God will provide, God will provide, na tapos inulit-ulit natin sa ating buhay. Ang provision ng Panginoon kasi hindi lang may bago kang cellphone, may bago kang damit, may bago kang gamit. So hindi lamang po ganoon He will provide peace, no? He will provide guidance, He will provide vision, He will provide wisdom. O anong gagawin natin? O dapat ganito, dapat ganito. So anong gagawin natin? So He will provide yung need natin. It's not just finances. Yes, tama naman na kailangan may pera tayo. He will provide direction, no? Kasi ang bata, kapag ang tao, kapag walang direksyon, walang patutunguhan, walang prinsipyo sa buhay na tama, naku po, pagka after 10 years, after 20 years, naku, imbis na medyo guminhawa ng konti ang buhay, ay mas lalong naghirap, no? At saka yung mga anak at ang pamilya mismo. So He will provide mental health na okay, no, hindi tayo na anxious, no, wala tayong anxiety, wala tayong depression. It's a provision from God mga ka-sombreros na we need to thank for. So ganun, no, it's not just about yung family mo, di ba, yung nanay mo loving, yung tatay mo loving, yung asawa, kapatid mo at saka magulang loving, caring sila mga ka-sombreros. So provisions yun ng Panginoon, okay? Kung ma-acquire natin kahit isa dito, no, protection pa, restoration pa, no, love ng Panginoon. So tayo po ay talagang maraming reasons, no, countless, numerous reasons mga ka-sombreros para pasalamatan po ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi hindi natin lubos maisip at lubos na mailista lahat-lahat ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay every single second, no, ng ating hiram na buhay mga ka-sombreros. That is why yung abundance natin, yung sobra-sobra natin minsan, kailangan ibahagi rin natin sa ating kapwa-tao to share or to show mga ka-sombreros na we are thankful to God. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, abundance, no, restoration, and dignity, and honor, and respect na nagmumula sa ating Lord sa langit. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, marvelous name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga ka-sombreros, and paalam po.